Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Isang mainit na pagbate, respeto at pagmamahal sa inyong lahat ngayon. Alam niyo mga kaibigan, dumadaan tayo sa mga mahihirap na araw nitong mga nakaraang panahon. Pinakahuli naming namatay si Haydut at may ilan pa kaming mga alagang namatay at muli hindi ako nakapag-upload ng video para sa inyo. Tuloy pa rin ang gamutan sa mga alaga namin na naiwan. Ilang araw ko na rin silang pinupost sa Instagram. Lalo na sina Destan, Sofia at Hera. Nagkasakit din silang tatlo. Sila rin mga 3 o 4 na araw na namin ginagamot. Nagdala pa kami ng espesyal na gamot mula sa ibang bansa para sa kanila. Ginagawa namin lahat para sa mga anak namin para manatiling malakas ang immune system nila. Sa ngayon, mga 20 araw na mula nang dumating ang Cane Corso namin mga tuta sa Bukirin. Pero hindi ko pa ito na ibabahagi sa inyo. Nagkasakit din sila. Pero salamat sa Diyos, gumaling at ligtas na sila. Mabuti na ang kalagayan nila na yon. Ipapakilala po sila sa inyo. Kahapon din, marami kaming naipadala mula sa Bukirin. Mga 8 o 9 siguro, 8 o 9 na mga alaga namin ang ipinadala namin para sa gamutan. Ibig sabihin, nasa isang yugto kami na para bang nahulog kami sa gitna ng kaguluhan mga kaibigan. Dahil sa isang sakit na kumalat sa lahat ng mga alaga, nagkagulo na kami. Binagawa ko ang lahat ng aking makakaya para gumaling ang mga alaga. Araw at gabi, patuloy kaming lumalaban para sa kanila. Alam kong napabayaan ko ang paggawa ng mga video. Patawad, sana malampasan natin ito. Mag-u-upload ako ng maraming video para sa inyo. Huwag kalimutan na ninyong dasal at suporta mga kaibigan. Ngayon, gusto kong simulan ng video kasama ang mga anak ni Fistap. Kumusta na kayo mga baby ko? Gutom na ba kayo? Fistap, malalaki na ba ang mga anak mo? Tingnan mo, ang ganda ng mga ito, ang mga baby natin, ang lalaki na nila ngayon. Nagkasakit din sila dati. Sinabi ko na, salamat sa Diyos. Ligtas silang lahat. Wala kaming nawala kahit isa. Salamat sa Diyos. Maayos ang mga anak natin. Sabihin nyo rin ng Masya Allah para hindi mausog ang mga baby. Kamanga-manga ang kanilang gana at enerhiya mga kaibigan. Nalungkot ako nung nagkasakit sila. Pero ngayon, Masya Allah, mabuti na sila. Hindi pa rin sila lumalaki. Maliit pa rin sila. Isa ay nasa loob ng kubo, di nyo siya makikita ngayon. Pumasok siya at di lumabas. Sa tingin ko, lalaki silang kasinlaki ng nanay nila. Mga baby, saan na yung kalahati ng mga buntot ninyo? Bilaw, nasaan na yung kalahati ng buntot mo? 3 sa kanila, walang buntot. 2 may buntot. Yung iba, singikli ng sa nanay nila ang buntot. Mga baby ko, pakita mo rin dito. Si Rocky ko. Si Rocky nandito. Rocky, kamusta ka na? Astig na bata. Si Rocky dito na rin tumitira. Tambay na lang, hindi ko na siya nilalagay sa container. Dahil sa sakit, kinuha namin ang ibang anak. Ngayon mga kaibigan, dinidisinfect namin ng bleach ang buong farm. Pati yung mga lugar na tinutuluyan ng mga aso. Lahat ng sulok. Paulit-ulit namin inuhugasan umagat gabi ang mga kwarto, balkonahe at harapan. Para mapuksa agad ang virus, ginagawa namin ang lahat ng kaya namin. Kaya sabi ko, wag ko na lang ilagay si Rocky sa container, dito na lang siya manatili para sigurado. Wala rin pinto yung lugar ng mga kalapate, kaya gumawa kami ng pinto dito mga kaibigan. At kung papala rin, malapit na namin kunin ang mga kalapate namin. Tingnan nyo, ganito na ang pinto namin. Gaya ng nakikita nyo, gumawa kami ng magandang pinto para sa mga kalapate. At papapinturahan pa namin ito dito. Dahil sa ulan, itong kahoy ay nababad sa tubig, bulok at pangit na. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito. Bago pa namin ito binili. Kahit makahanap ako ng pintura na yon, hindi rin kakapit kasi basa pa. Kasi ang panahon, minsang maaraw, minsang umuulan kuya. Hindi mo talaga maintindihan kung anong lagay ng panahon. Minsang malakas ang ulan, minsang sumisikat ang araw. Hintayin ko munang matuyo ang panahon. Pipinturahan ko rin ito. Na yon, pati pinto natin, ganito na rin. Isa na lang ang natitirang gawin natin. Ano yun? Ililipat ko ang mga kalapati dito mamayang gabi. Tingnan mo, nakapila na sila ron. Pagpasok nila sa kulungan, isa-isa ko silang kinukuha dahil hindi sila nakakakita sa gabi. Sa gabi natin sila huhulihin, ilalagay dito, isasara mo na pinto, 1 linggo silang hindi lalabas para masanay. Salamat sa Diyos at natapos na ang pinto. Pakita mo yung lugar ng kambing ko. Tingnan mo si Bonchuk, ang saya niya. Bonchuk, Kupik, anong ginagawa nyo? Ang saya ng mga anak ko. Alam nyo, kamakailan lang ay nagkaroon tayo ng isang batang kambing, nanganak si Caramel. Pero sa ikalawang araw ng pagkakapanganak niya, ay namatay ang anak niya mga kaibigan dahil sa pangtatae. Palagi niyong sinasabi sa komento na kailangan kong gatasan ang inang kambing. Ginagawa namin ito araw-araw mga kaibigan. Pero kaunti lang talaga ang lumalabas na gatas, mga 2 o 3 araw na rin, na kaunti lang ang nakukuha naming gatas.
Habang ginagatasan ko nga, lumalapit din si Rocky sa akin. Nandito si Rocky, yung loko. Habang ginagatasan ko si Caramel, inilalapit niya yung bibig niya sa utong. At doon niya iniinom yung tumatalsik na gatas. Nakakatawa talaga kanina, baka mag-video ko mamaya. Si Caramel nakahiga pa, di ko pa siya ginatasan. Siguro mga 1 o 2 oras pa, sanay na rin siya. Dati, iyak ng iyak si Caramel nang mamatay anak niya. Pero ngayon, okay na siya. Sabi niyo, kumuha ng ibang anak ng kambing para ipasuso. Pero wala namang nagbibigay ng anak ng kambing. Nag-ikot ako sa mga pastol at nagtanong, pero ayaw talaga nilang magbigay ng anak ng kambing. Sabi nila, kung magbibigay man sila, kasama ang nanay o hindi talaga magbibigay. Wala pa akong nakitang gustong magbigay. Kung may nagkataon lang sana na ganun, kukuha sana ako ng isa at ipapasuso ko kay Caramel. Pero hindi talaga nagkataon. Nagtanong-tanong na rin kami pero wala talaga. Alam nyo rin yung silungan natin, kakagawa ko lang nun. Grabe, ang ganda talaga dito mga kaibigan. Yung mga alagang may pakpak, kambing, pati ako, lahat kami naging komportable. Talagang napakaganda ng kinalabasan. Dati sobrang maputik dito. Ngayon, komportable nakaupo ang mga hayop, masaya sila at wala na sila sa putikan. Maganda na ang lugar ko, at least na yon, ito ang naging napakagandang lugar para makapag-relax ako. Kasi nalulungkot din ako dahil sa mga ito. Kuya, saan ko ilalagay kung puro putik? Nabasa at nagkaputikan ang mga hayop. Maganda ang ginawa natin para sa kanila at sa akin. Mamaya lilipat ako sa lugar ko, naganda ako ng pagkain para sa mga anak at ipapakita ko sa inyo. Pakiusap, huwag niyo akong biguin at gawan niyo naman ako ng pabor. Para masuportahan ako, pakilik ang video na ito, mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Matutuwa talaga ako. Napakahalaga ng mga like at komento niyo para sa akin. Huwag niyo akong bigin. Bigyan niyo ako ng konting lakas ng loob. Pakilik ang video na ito at mag-iwan ng komento. Ewan ko, kahit anong letra, emoji, memoji o numero, mag-comment lang kayo para masuportahan ako. Tingnan mo ang saya nila, pumasok ka dito sa kulungan para makita mo. Pero sa totoo lang, hindi naman sila dito natutulog, palagi silang nasa labas. Dito kami huling naglagay ng dayame pero hindi pa rin pumapasok sa loob ang mga kambing. Palagi silang sa labas natutulog. Naglagay kami ng pinto dito pero mas gusto nila sa labas. Samantala, ang mga bagong kain korso na tuta ay napakaganda mga kaibigan. Nagkaroon din ng kaunting malas doon. Kinuha namin yung mga tuta. 3 buwan pa lang sila noon. Mga 20 araw na ang nakalipas. Kaya sabihin na nating 3 at kalahating buwan na sila ngayon. Yung nagpadala, pinadala niya ang mga tuta na may madugong pagtatae, may parbo pala. Pagkuha ko, kita agad ang sintomas at may dugo talaga, pati pagdumi nila. May ubo at pagbahing sila, maraming problema. Pinagamot agad namin, pero di sinabi ng pinagkunan namin ang ganun. Pare, nakita na niyo yun. Pagdating ng mga hayop, grabe, 40 degrees ang lagnat nila. Pero napagaling naman namin sila. Pare, ang gaganda ng tuta ngayon. Tingnan mo mga paa nila, 3 kalahating buwang tuta pa lang. Singlaki na ng braso ko. Tara, tingnan natin. Matagal na rin akong di napapakita ng pagkain sa inyo. Ngayon, ipapakita ko. Ang ganda na dito, pininturahan na namin. Pero sa ibang parte, magpipintura pa kami. At tuloy-tuloy pa yan. Malinis na malinis ang itsura. Ngayon mga kaibigan, tinan ninyo, wala tayong masyadong pagkain ngayon kasi hindi na sila masyadong kumakain. Paisa-isa na lang ang ginagawa ko para sa bawat isa. Sandali, haluin ko muna ito dito gamit ang kutsara. Hindi ako masyadong nagluto, atay lang ang niluto ko, ayos ba? Naglagay ako ng 2 kilo ng atay at tuyong pangkain dito. Ito lang ang pagkain ni Destan. Gagawa pa ako ng hiwalay na pagkain para sa iba pa nating mga tuta. Nasa mahirap na kalagayan si Destan ngayon mga kaibigan. Hindi kumakain ng dilatang basang pagkain ng mga bata. Bumili ako ng pinakamagandang dilatang pagkain. Iba-ibang klase ang sinubukan ko pero ayaw nila ng kahit anong brand. Ayaw din nila ng tuyong pagkain, gusto nila ng atay. Kumakain sila ng atay. Buti na lang at kumakain sila ng atay. Pati manok, kinakain din nila. May atay ako ngayon, kaya yun ang niluto ko. Kasi wala silang ibang kinakain. Nagbibigay din ako ng tuyong pagkain para hindi sila magka-diarrhea kung puro atay lang. Pag may diarrhea sila, pinapalamot ko muna. Dinudurog ko ang pagkain sa tubig, hinahalo sa tuyong pagkain para maging regular ang dumi ng hayop. Tinamaan rin sila ng sakit na tumama kay Haydut. Kuhaan mo rin si Rocky. O Rocky, anong ginagawa mo dyan sa loob? Pinapainit mo ba ang sarili mo mula sa ilalim? Agwapo, si Rocky ang mascot natin. Sobrang mahal ko itong si Rocky. Grabe, ang lakas ng anak ko. Tunay na anak ng karisma, si Rocky, na medyo si Raulo. Sabi ko nga, pati sakit ni Haydut, tinamaan din sila. Kuya, nagpa-import pa kami ng gamot mula abroad. Kayo na ang magkwenta. Ginagawa ko lahat para gumaling sila. Buong puso at lakas.
Buti na lang itinigil na ang swero dahil kumakain na sila. Kung hindi, dadalhin ko sana sila ulit para sa swero. Lahat ng pampalakas ng resistensya, bitamina, antibiotiko at lahat ng kailangan mula umpisa hanggang dulo, kami ang gumagawa. Sana gumaling din sila agad, umaasa ako kasi talagang nahawa sila ng isang nakamamatay na virus. Nasasaktan ako makita silang ganon, pero lagi rin akong nadarasal sa Diyos ko. Sana ibalik ng Diyos ang mga anak natin sa atin at mailigtas natin sila. Nasa paanakan sila ngayon, hiwalay sa ibang bata. Kung pala rin, bukas o sa Makalawa, darating na ang Tata Welding. Nakipagkasundo na ako para sa lahat ng kulungan. Magkakaroon tayo ng mga bagong quarantine room sa ating farm. Pati na rin ang pagkukumpuni ng lahat ng kulungan. Mga sirang pinto, lahat ay aayusin mula umpisa hanggang dulo. Lahat ng bagay mula A hanggang Z ay napagkasunduan ko na. Sana'y dumating na ang mga tao. Siguro bukas o sa Makalawa, darating sila. Pinapagawa ko na kuya lahat ng lugar sa farm. Maternity room, bakuran, harapang kulungan. Sabi ko gawin na lahat ng pag-iingat na kaya natin dahil kailangan ng quarantine room. Ano nga ba ang quarantine room? Kung kukuha ka ng aso mula sa labas at hindi mo alam kung may sakit ito, ilagay siya sa hiwalay na kwarto at obserbahan ng 15 hanggang 20 araw para makita kung may sakit siya. Dahil hindi namin ito magawa, marami ang mga hayop, 2 lang kami, hindi namin kayang sabayan ang lahat ng bagay. Sa kulungan ng aso sa ulan, may 100 aso at 10 empleyado. Pero dito 80 aso at 2 lang kaming nag-aalaga. Hindi madali, pero gagawa kami ng paraan. Gawin muna natin ang mga kwarto para sa quarantine, maglagay ng hiwalay na lugar at seksyon. Sana'y ipagkaloob ng Diyos. Problema lang namin, tinamaan kami ng sakit na ito ngayong taglamig. Kung tag-init, iba raw sana ang kalalabasan. Sabi ng veterinaryo, mas madalas ang sakit na ito sa malamig at mamasa-masang panahon. Tingnan mo, yung tumatahol sa likod ay ang tuta naming cane corso. Ipakita mo rin sa kanila para makita ng lahat nasaan na ang mga leon ko. Ang gaganda ninyo, mga munting leon. Puntahan natin sila, halika, para makita ng lahat ang mga leon natin. Sandali lang, suslu. Ngayon mga kaibigan, may mga tuta tayo. Sobrang gaganda nila. Tingnan nyo, ito ang lalaking tuta natin. Mga cane corso blue sila. May kaunting puti sa balahibo niya, maganda ang kulay, at siya lang ang tuta natin na ganito. Salamat sa Diyos at naligtas natin ang anak natin sa parbo. Pinaghirapan talaga namin ang gamutan niya. Nagkaproblema ang likod na paa ng lalaking tuta dahil sa rickets. Sandali, tatawagin ko muna sila dito. Halika, 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 halika. Siguro mas mabuti kung umupo muna ako dito. Sandali lang. Halika, 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 halika. Tingnan natin. Halika anak, sandali. Naltipon-tipon kang lahat. Sandali lang. Ipapakita ko muna ang mga tuta, mga anak ko. Sandali lang. Tingnan natin. Dumating na si Marla. Reyna, nandito ka na ba? Hindi tayo magsisimula hanggat wala ang Reyna ko. Sandali lang mga anak. Pinuno na yon ang putik ang katawan ko. Si Rocky, sinamantala ang pagkakataon. Anong ginagawa mo anak? Nakikita mo ba si Rocky? Sandali Sutlach. Anak, sandali lang. Oo, mahal ko kayong lahat. Pero sandali lang, may kukwento ako. Shhh, Rocky. Wala, kuya, hindi tayo makakaupo. Ito na lang ang mabuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ana, puro putik na pala ako. Grabe. Nagkaroon ng problema sa rickets ang anak natin. Ang rickets? Shhh, Rocky, tama na anak, hintay lang. Ang rasitismo ay nangyayari dahil sa kakulangan ng vitamin D at kakulangan ng calcium. At yung taong pinagkunan namin, hindi talaga inalagaan ng maayos ang mga aso. Alam mo yung mga hayop na dumating, sobrang kaawa-awa ang kalagayan nila. Wala talagang bakas ng ayos sa itsura nila noon. Ang mga hayop, butot balat na lang at sobrang baho, napabayaan, natatakot, binugbog pa, hindi talaga naalagaan. Talagang pinahirapan nila ang mga hayop, nanunumpa ko. Talagang pinahirapan nila. Sobrang sama ng ginawa nila. Hindi ko na video itsura niya nun, pero alam nyo bang grabe ang effort at hirap ko para mapabuti siya? Ngayon, 3.5 buwan na siya. 22 hanggang 25 kilo na siya. Grabe, ang laki niya. Perpekto ang katawan at bunggo ng mga aso. Ang tanging problema, ano nga ulit ang sinasabi ko, nagkaroon siya ng rickets. Ang rickets, ganito yan, nagiging baliko ang likod ng mga paa. Pero madali lang yan, mawawala rin. Dito, nabibigay kami ng vitamin D supplement. Dinudurog mo ang balat ng itlog at pinapakain mo rin siya ng itlog para sa vitamin D at calcium. Iyon ang hinala ko.
Bumaba ang resistensya ng hayop. Nilagay ko sila sa paanakan na tiles ang sahig. Malaki ang epekto ng semento sa rickets, lalo na kung napupuno ito. Kapag hindi sila nakakadikit sa lupa. Sa palagay ko, yung mga paa nila ay gagaling din siguro mga 15 hanggang 20 araw. Isa pa, sa Cane Corso, genetiko ito. Tingnan mo, genetiko. Kuya, nagkakaroon ng paglaylay ng talukap ng mata. Nakalaylay ang talukap ng mata nila. Ayan, nakikita mo. May tinatawag na cherry eye. Alam ito ng mga nag-aalaga ng Cane Corso. Dito, gumagamit kami ng patak at pamahid sa mata. Ngayon, sabi ng veterinaryo namin na maghintay muna kami sandali dahil kakadali na nila sa sakit, maghintay tayo ng mga 25 hanggang 30 araw pagkatapos, kung kinakailangan, ayusin daw yon sa pamamagitan ng operasyon. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, maayos naman sila sa pangkalahatan. Yung mata ng lalaki, mas lumaylay kaysa babae. Tingnan mo, pag magkatabi sila, mas maayos ang mata ng babae. Yung sa lalaki, mas lumaylay talaga. Kaya kuya, hindi nila naggamot o naalagaan ng mga hayop nung maliliit pa. Kaya ganito ang nangyari. Mapapabuti rin natin, sana. Gagaling ang mata nila, pero posibleng manatili ang laylay ng talukap dahil namamana ito sa Cane Corso. Sana yon, unang ipapaampun ko yung babae. Maayos ang mata ng babae, walang rickets, wala siyang problema. Yung lalaki naman, malamang ipapaampun ko rin pagkatapos gumaling ang likod niyang mga paa. Ganun ang plano ko. Kahit ibigay natin ng ganito, wala namang magiging diferensya. Basta gamitin lang ang gamot ay gagaling din. Kung maging cherry eye bukas o sa mga susunod na araw, kailangang operahan, alisin yon at tahiin. Pero kuya, ang ganda talaga ng kalidad niya. Shh! Asiye! Tingnan mo itong aso, 3 kalahating buwan pa lang. Diyos ko, ilayo mo sa inggit. Sobrang gaganda ng mga alaga ko. Parang mga leon. Baka ito rin ay maibigay ko, hindi pa sigurado. Sa totoo lang, ayokong ibigay ang babae. Sabi ko, paglaki ng babae, siya magiging kapareha ni Carlos. Bagay sila, okay ba? Sabi ko, yung lalaki ipapampun ko. Pero na yung nagkaroon ng sakit sa bukid, bro, nandidiri na ako sa gantong bagay. Hindi ko na dadagdagan ng bilang kasi ganito kasi yan bro, kapag may sakit, apektado yung mga kawan. Nalilito na ako kung sino unahin ko. Kapag siya ang inasikaso ko, may kulang naman sa iba. Takbo dito, takbo doon. Sobrang nakakapagod kaya ganun. Pero may plano akong ipaampon ng 2 sa kanila. At hindi libre ang pagpapaampon mga kaibigan. May bayad ang pagpapaampon ko para lang alam ninyo. Perpektong kalidad ng mga alaga. Yung babae lang may maayos na binti, may konting laylay sa mata, pero normal ito sa kalahati ng mga Cane Corso. At sana umayos din ang mga binti ng lalaki. Dahil sa tiles, kaya nagkaganyan, magbigay lang tayo ng mga supplements, babalik din siya sa dati. Nagsimula ng umulan, nakikita mo ba? Carlos Baba, asil! Sa tingin ko, lalaki ito na kasing laki ni Carlos. Para lang alam ninyo, ganun ang hula ko. Sobrang laki ng lalaki, tol. Marami na ako nakitang Cane Corso, pero ito talagang napakalaki. Pag nakita mo ng malapitan, maiintindihan mo ako. Ayos, lakas ng ulan. Salamat sa Diyos, maayos ang kalagayan ng mga anak natin. Walang problema dito sa panig na to. Hector halika. Si Hector papa medyo pumayat. Binigyan ko siya ng gamot para sa bulate. Saka nagbigay din ako ng B-vitamin supplement para ma-refresh ang mga blood cells niya, lumakas ang gana niya, at bumalik siya sa dati niyang sigla. Ayos si Hector papa, medyo pumayat lang. Kaya dadagdagan natin pagkain niya at titingnan ang lagay ng anak natin. Nanganap na si Zeyna. Salamat sa Diyos. Masaya tayo at nailipat ko na siya sa bagong kulungan na inayos ko para sa kanya. Kung gusto nyo, gagawan ko siya ng video. I-comment nyo lang o kapag umabot ng 7,000 likes ang video, gagawan ko rin siya. Ngayon, may 2 tayong babae dito. Kung papala rin, bukas na sila aalis mga kaibigan. Lahat ng mga kulungan natin dito ay tuluyang nabakante. Lahat ng mga tuta dito ay naipadala na natin. Sa kasamaan palad, dito sa mga tuta, 1, 2, 3, 4 ang nawala sa atin. Yung natira naman ay isinailalim natin sa gamutan. Lahat sila ay naipadala na natin. Si Cesar ay naipadala na rin natin. Lahat ng lugar ay nabakante. Talagang wala nang laman dito. Si Caramel at Sweetlats na lang ang natira. Yung 2 babae na lang ang natira. Tapos may 2 pang karabas na natira. 6 lahat. Malamang ipapadala rin natin sila. Alam mo ba kung ano talaga ang pangunahing dahilan kung bakit kumalat ang sakit na ito? Si Cesar na galing sa ampunan mga kaibigan. Sa ampunan maraming klase ng aso. Hindi mo alam kung sino ang may sakit o malusog. Pinaghihiwalay nila bawat hayop. Anong nangyayari ngayon? Doon may mga nakamamatay na sakit at mga virus.
Pumunta rin doon si Chisur, 3 araw siyang nanatili at sa loob ng 3 araw, nakuha niya ang virus na yon. E ano nangyari? Medyo naging pabaya kami. Nalungkot ako kay Chisur. Gusto ko siyang iligtas at dalhin dito. Magtiwala siya sa amin at maging masaya, sabi ko. Pinakilala ko siya sa mga alaga namin at sinanay, pero hindi ko naisip noon. Sabi ko, Typhoon, sana in-isolate mo siya. Pero totoo mga kaibigan, hindi talaga pumasok sa isip ko. Kung alam ko lang, di ko sana hinayang magkakontak sila. Nalungkot ako para sa kanya. Binugbog at pinahirapan yung hayop. Sabi ko, alagaan ko siya para matutong makisalamuha. Nung una siyang dumating, hindi rin naman mukhang masama ang kalagayan ng kalusugan niya. Kumbaga kahit pinahirapan siya, maayos pa rin ang lagay ng kalusugan niya. Wala akong nakita na ganung sintomas sa kanya. Pero itong sakit na to, may incubation period na mga 15 araw, 20 araw. Pagkatapos nun, saka lang lalabas. Saka lang magsisimula lumabas ang mga sintomas. Ayun na nga, naikalat na niya, kaya ipinadala namin sila magpagamot. Wala tayong magagawa. Sana gumaling ang mga anak nating umalis at makabawi. Disko, sana walang makaranas nito. Kung 2 lang aso mo, kaya pa. Pero kuya, lahat kailangan dalhin sa ospital para suwero. Pati tuta ni Fistik at sinadistan, hindi ko maipaliwanag. Isakay mo ang 20 aso at dalhin sila para sa suwero. Bantayan mo silang lahat. Papuntahin mo na lang dito ang veterinaryo at dito gawin. Sobrang hirap ng pinagdaanan namin mga kaibigan. Hindi ko maipaliwanag. Kung may lakas at pagkakataon lang akong mag-video noon, ipinakita ko sana sa inyo. Dahil sa lungkot. Pero ngayon, medyo nakasanayan na rin namin. Sinisikap namin maging masaya para sa mga anak at pinipilit namin panatilihin ang motibasyon. Kasi kung hindi, babagsak din ako kasama nila. Gets nyo? Huwag tayong manugot. Maging masaya tayo para mas maalagaan ko rin ang mga anak ko, mga kaibigan. Teka, halika dito. Ang lakas ng ulan. Pumasok muna tayo dito. Sinasabi ko nga bro, biglang bumubuhos ang ulan. May nangyayari talaga. Lahat ng mga kulungan na yan, araw-araw namin din disinfect gamit ang bleach. Zafir ba yun? Zafir ba? Nakalimutan ko ng pangalan mga kaibigan. Araw-araw namin nililinis. 2 araw na, mula nang umalis ang mga aso yon, 2 araw na rin akong hindi naglalagay ng aso doon. Sabi ko, hayaan muna nating walang laman ng 3 o 4 na araw pa. 3 o 4 na araw pa nating i-disinfect para siguradong malinis. Pagkatapos noon, saka tayo maglalagay ng aso. Bro, wala tayong magagawa. Ayokong mag-risk kahit kailan. Ganito, may sasabihin ako sa inyo. Malaking aral to bro. Gusto nating tumulong, nalungkot tayo, pero ayun na, hanggat hindi mo nararanasan, hindi mo talaga maiintindihan kung ano talaga ang mga bagay-bagay. Natututo ka sa buhay sa pamamagitan ng karanasan. Natututo ka habang nabubuhay. Dahil hindi pa ako nakaranas ng ganitong sitwasyon dati, kinuha ko dahil sa awa at konsensya ko. Pero naging malaking aral ito para sa akin. Simula ngayon kuya, hindi na ako tatanggap niyan. Pero kung sakaling tumanggap ako, sabihin na natin tumanggap ako. Lahat ng kwarto sa silid paanakan ay talagang aayusin. Maglalagay ka ng quarantine at isang isolated na kwarto. Tapos, monitoring at tests. Pagkatapos, kapag wala ng problema, saka pwede na. Gets mo ba kuya? Salamat sa Diyos, nailigtas din natin ang mga cane corso. Ayos na rin sila ngayon. Anong nangyari? Nailigtas din natin sila dito mula sa sakit, di ba? Malakas na resistensya ng mga hayop na yon. Salamat sa Diyos. At naranasan na nila ang sakit na yon, kaya di na maulit. Paparating na rin ang veterinaryo para mabakunahan sila kung papalarin. Sana hindi na maulit ang ganito. Rocky, bumalik ka na naman sa pwesto mo. Pasaway ka talaga. Guwapo kong anak. Parang tao kang makinig, Rocky. Salamat sa Diyos sa guwapo kong anak. Hindi nyo nakita si Nora Hanim? Isinara ko na rin siya. Nag-in-hit na siya mga kaibigan. Kaya ginawa ko na rin yun. Pinagpares ko siya kay Hector para alam nyo lang. Dapat ipapareha ko siya kay Carlos. Pero ayaw ni Nora makipagpares kay Carlos. Hindi ko alam kung bakit. Pinagpares ko siya kay Hector. Pinaghiwalay ko sila. Mamaya ipapareha ko ulit kay Hector. Sana makakuha tayo ng magagandang anak mula kay Nora at Hector. Kung gusto yun ng espesyal na video kasama sila, comment lang at gagawan ko. Sa susunod, gusto ko talagang ipakita sa inyo si Zayna. Rocky, kakain ka ba Rocky? Pilyong Rocky. Walang ganang kumain si Rocky. Saan napunta ang mga cane corso? Sige, pakainin natin sila ng 1 beses, pero busog ko na talaga sila. Kung nakita nyo lang sana ang mga hayop nung una silang dumating. Kung napanood nyo, sasabihin nyo sa atin, Typhoon, anong ginawa mo? Paano mo sila napaabot sa ganitong kalagayan? Alam mo, todo effort kami para sa kanila. Tinan mo yung paika-ikang tumatakbo. May rickets siya, pero mawawala rin yan. Mga bata, halika dito kayo lang. Sandali Natasha.
Sandali Asiye, hayaan mo muna silang kumain. Anak, hindi para sa inyo to. May sarili kayong pagkain. Kainin mo na yung pagkain mo. Hindi mo ba nakita? Pasaway ka. Ayan, kinukuha na ng kapatid mo. Sandali lang, Asiye. Kuya, grabe ang gaganda nila. Tingnan mo tong tatlot kalahating buwang gulang na aso. Tingnan mo yung mga bukong-bukong niya, ulo niya, katawan niya. Grabe kuya, ang ganda ng kulay niya. Napakaganda talaga anak. Hindi pa ako sigurado sa babae, pero malamang lalaki ang ibibigay. Sandali Natasha, kain ka na. Bakit ganyan ka kumain? Ang takaw mo anak. Napo, sige, lahat kayo, tikim-tikim lang ha. Kaunti lang ang pagkain, ibibigay ko pa sa iba. Sabi ko nga, pagkain ni Destan yan, huwag nilang ubusin. Halika na. Busog na ang mga kain korso. Gabi-gabi, mas malaking balde pa dito ang nilalagyan ko ng pagkain para sa kanila at nilalantakan nila. Sige mga kaibigan, ngayong araw, ipapakita ko naman sa inyo ang mga bagong dating alaga. Gusto ko sanang ipakita ang paligid pero alam nyo na, nagsimula ng ulan. Hindi na ito titigil na yun. Hanggang sa susunod na video, kung gusto nyo kumuha sa kanila, i-message lang ako sa Instagram, TyFundemialRCTV. Ipapaampon ko sila, pero may bayad. Mahal ko kayo lahat. Huwag nyo kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan nyo ang sarili nyo. Paalam, mag-ingat kayo mga kaibigan.